Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pag-imprenta na 50 milyong official ballots para sa halalan, sisimula na bukas ayon sa Smartmatic. Pero pag-imprenta ng training ballots para sa Board of Election Inspectors, nagkaberya kanina. Senador Panfilo Lacson, isasama na ng NBI sa Red Notice List ng Interpol. Paghahanap kay Lacson, nakatakdang itimbre sa mahigit 180 bansa. Mahigit 1,000 pamilya sa Caloocan City nawalan ng tirahan sa sunog na tumupok sa mahigit 300 kabahayan. Nagpakilalang dating sundalo, arestado matapos mag-counterflow sa EDSA at walang hapas na pagbabanggain ang may 20 kasalubong na sasakyan. Jerry Peñalosa at Bernabe Concepcion handang-handa ng idepensa ang kanilang corona sa Pinoy Power 3 sa Las Vegas. At tampok ang sabayang pagsasayaw ng may 1,000 folk dancers para sa 15 minutong Tinikling Showdown. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol Linggo! Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ngayong araw ang idineklarang petsa ng COMELEC para sa pagsisimula ng pag-imprenta ng 50 milyong opisyal na balota para sa halalan. Ito'y matapos maudlot ng 2 beses. Pero nampuntahan ng ABS-CBN News Team ang National Printing Office kanina. Sa halip na official ballots, training ballots pa lamang pala ang hinahabol na mag-imprenta. Nagpapatrol si Ian Ambrosio. Pagdating ng news team sa National Printing Office bago magtanghali, umaandar na ang mga makina sa pag-iimprenta ng mga balota. Sabi ng COMELEC ngayon daw ang pag-iimprenta ng mga official ballots para sa halalan, matapos ma-reset ng 2 beses ang printing mula pa noong January 25. Pero pahintu-hintu pa ang makina na nagpuputol sa mga balota. We expect that there could be glitches, especially in the beginning, that needs to be ironed out. Pero pagsapit ng hapon, nilinaw ng Smartmatic na siya ring supplier ng ballot printing machines, hindi pa pala ito official ballots. Training ballots lang daw ito na gagamitin sa pagsasanay ng Board of Election Inspectors. Testing na rin daw ito para sa makinang taga-imprenta. Every time you change the length of the ballot you're printing, you have to adjust the equipment. And of course, there's a phase of testing and calibration. Pangako ng Smartmatic, masisimulan nila ang pag-imprenta ng mga opisyal na balota bago maghating gabi ngayon. Napunan naman ang mga poll watcher na may ilang panuntunan sa printing na hindi nasunod, gaya ng paglalagay ng CCTV sa loob ng printing office at bulletin board kung saan makikita ang update sa pag-iimprenta. So we could see and correct if there's any mistakes in the spelling of the names or if some candidates were left out. Hindi naman raw problema ito, sabi ng COMELEC, dahil balak ipaskil sa website nila ang talaan ng kandidato sa bawat distrito. Malapit na ang target ng COMELEC para sa pamamahagi ng mga official ballot sa buong bansa sa huling linggo ng Abril. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Magsisimula na ho ang opisyal na kampanya ng mga tatakbo sa pambansang posisyon sa Martes at 9 ng Pebrero. Kaya ngayon pa lamang tila, mas lalo pang umigting ang iringan sa pagitan ng mga magkakalaban. Pinuntirya ng ilang kandidato ang mga nangunguna sa surveys. Hirit nila Senador Richard Gordon, Jambi Madrigal at Brother Eddie Villanueva. Pera lamang at pangalan ang dahilan kung bakit nangunguna sa surveys sina Senador Noynoy Aquino at Manny Villar. Binatikos din nila mga katunggali dahil sa hindi pagsipot sa forum ng Parish Pastoral Council on Responsible Voting. Huwag maniwala sa survey, dapat maniwala sa plataforma. Don't be swayed by rating, publicity, winnability, but investigate the qualifications of the candidates. Ang isang leader na naniniwala sa survey, takot siya gumawa ng tamang gawin sa tao. Takot siyang lumaban sa katarungan kung magiging unpopular siya.
Nagsalita na sa unang pagkakataon ang asawa ni dating Ambassador Eduardo Danding Cuangco na si Gretchen sa muna'y sama ng loob nila sa pamangkin na si lakas CMD Presidential Bet Gilbert Teodoro. Ang dating Ambassador ay Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition o NPC. Ayon kay Cuangco, nasaktan raw sila sa hindi man lamang pagpapaalam ni Teodoro nang umalis siya sa NPC at tumakbo bilang Pangulo sa ilalim ng Administration Party. Dagdag ni Cuangco, masakit daw ito para sa kanyang asawa na 9 na taong gumabay sa karera sa politika ni Teodoro sa ilalim ng NPC. Tumanggi naman ang kampo ni Teodoro na magkomento. May suportahan na siya sa mga nephew niya. Oh, anybody but Jibo. Anybody but. Hindi kontento ang mga election observers at watchdogs sa resulta ng ginanap na mock polls kahapon. Ayon sa kanila, kailangan tiyakin ng COMELEC na mapaplansya nito ang mga aberya kung ayaw nitong magkagulo o magkaroon ng failure of elections. Nagpapatrol, Joey Villarama. Imumungkahi ng PPCRV sa COMELEC na idagdag sa General Instructions o GI nito na payagan ng mga botanteng balikan at isaayos ang pagkakashade ng kanilang mga balota sakaling iluwa ito ng PCOS machine. Ang pagluwa ng mga balota dahil sa di maayos na pag-shade sa oval ang naging pangunahing problema sa ginawang mock polls kahapon. Ibibigay ko rin ng attention sa COMELEC so they can put it in the supplemental GI. Mag-i-issue pa ng supplemental eh. Kaya maganda itong mga pagkakataong ito, nakikita mo kung ano pang kailangan punuin. Bukod din sa naantalang pag-transmit sa KBP server, may iba pang punang ilang election observer. May mga marker na nawalan ng tinta. May mga balotang naipit habang pinapasok sa makina. At sa pagboto ng 50 piling botante sa mock polls, ubos na ang itinakdang 1 oras. Kung magiging ganito ang daloy ng botohan sa araw ng halalan, kalahati lang ng 1,000 botanteng nakarehistro sa bawat presinto ang makakaboto. Pawang mga guro o may alam sa computer din umanong piniling bumoto. I think another mock election should be held to really develop the confidence of the public. Hindi raw ito kumakatawan sa lipunan na iba-iba ang pag-unawa sa teknolohiya. May 3 buwan pa ang COMELEC para maplansya ang automated election system. Pero dahil may posibilidad na pumalya pa rin ang mga makina, voters education pa rin ang nakikitang solusyon para maisaayos ang halalan. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Nawala ng tirahan na may git 1,000 pamilya sa sunog na lumamon sa may git 300 kabahayan sa lungsod ng Caloocan kagabi. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Pilit inaapula ng mga bombero ang nagngangalit na apoy na tumutupok sa mga kabahayang ito sa Samson Road, Caloocan City. Pasado 6:00 kagabi nagsimula ang sunog at umabot ito sa general alarm. Reklamo ng mga residente, hindi umano rumisponde agad ng mga bombero gayong nasa tapat lang nila ang Caloocan Fire Station. Yung bombero dyan, unang-una namin, tinawag, di pumunta. Dapat hindi yan kakalat ng ganyan eh. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, nagka-problema sa trapiko at tubig dahil kagagaling lang din ng mga bombero sa isa pang sunog sa EDSA Caloocan. Nag-lock na yung mga sasakyan natin, mga truck natin. Walang mga tubig, wala tayong abante, walang atras. Barado yung ating pagpasok ng mga fire trucks. Nagkabuhol-buhol kami sa sikip ng daanan namin kaya karamihan sa amin dito walang naligtas. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP, sa bahay ng isang Virgilio Corsino nagsimula ang sunog at may kinalaman nito sa pagnanakaw ng kuryente. Pansamantala munang nanatili sa istasyon ng bombero at pulis sa mga nasunugan hanggang maisaayos ang kanilang malilipatan. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Susunod. Maghahanap kay Senador Panfilo Lacson nakatakdang itimbre sa mahigit 180 bansa. Lalaki nagpakilalang dating sundalo, arestado matapos pagbabanggain ang may 20 kasalubong na sasakyan sa EDSA. At Jerry Peñalosa at Bernabe Concepcion, handang-handa ng idepensa ang kanilang corona sa Las Vegas. Yan sa pagbabalik ng TV Patrol Linggo.